O sige mga tao, nagkaengkwentro ako kay Piers Morgan. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Pero sinubukan ko talaga siyang asarin. Sige, kaya gaya ng alam ninyo, nangyaring insidenteng ito sa Edinburgh, kung saan may isang galit na puting lalaking Scottish at ngayon, maraming mga conspiracy theory ang lumalabas din. Kaya hindi ko muna susuportahan ang mga yon. Pero may ilang interesting na tanong na lumalabas. Halimbawa, sino talaga ang tinatawag na limang Muslim na biktima? May nagsasabi na dalawa lang ang Muslim na biktima. Pero kahit ganoon, okay? Sigurado akong narinig mo na ito. Yan ang malaking, yan ang mas mahalagang punto dito. Kaya, si Piers Morgan ay sumabay sa usapan at sinabi ito, nakakatakot. Ganito ang nangyayari kapag alam ng mga tao kung sino ka. Ibig sabihin, Rupert Lowe, Tommy Robinson, mga taong katulad ko, nakahiya-hiyang dinidemonize ang lahat ng Muslim hil sa karumaldumal na krimen ng ilang tao lamang. Sa madaling salita, sinasabi niya na huwag pag-usapan ng mga krimen ng mga Muslim. Dahil kapag inilalantad mo ang kanilang mga krimen tulad ng grooming gangs, ay parang nilalagay mo sila sa panganib. Ito mismo ang sinabi ni Mehdi Hassan. Ito rin ang sinabi ni Hamza Yusuf. Inasahan na natin yan sa kanila dahil mga Islamistang propagandista ang dalawa. Pero ayon kay Piers Morgan, si Piers Morgan, ipaalala ko lang sa iyo, sa napakatagal na panahon, itinanggi niya ang pag-iral ng grooming gangs. Kamakailan lang siya nagsimulang kumontra at tanggapin ang naratibo. Kaya sabi ko sa kanya, na-figure out ko na ang estilo ni Piers Morgan. Tinutukso ko siya. Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam. Siguro, ideological siyang talagang neutral. Isa siyang siniko. Ibig sabihin wala siyang pinapanigan. Na nangangahulugang maari siyang maging napaka-obetibo. Na siyang pangunahing kinakailangan. Na siyang pangunahing kinakailangan sa trabaho niya bilang isang mamamahayag. Kaya sinabi ko na sinasadya niya maglabas ng katawa-tawang opinyon at pinaninindigan niya ito hanggang sa hindi na niya ito maipagtanggol. Pagkatapos, bigla niyang binabagong posisyon at sasabihing, "Oops, sorry, nagkamali ako." Alam mo, yung paninindigan niya tungkol sa COVID, yung paninindigan niya tungkol sa imigrasyon na ipapakita ko sa'yo, yung paninindigan niya tungkol sa grooming gangs. Ang dami niyang bagay na binabago-bago ang posisyon. Una, malinaw na pro-Israel siya dati. Tapos bigla siyang naging pro-Palestine. Kaya, alin ba talaga siya? Sino ba siya? Kaya ayon, sumagot siya at sinabi niya, hindi. Ako ay intelektual na tapat lang. Walang kinikilingan at binabago ko ang isip ko kapag nagbago ang mga katotohanan. Dapat subukan mo rin minsan. Tapos, sinubukan niya akong asarin. Baka sakaling magkaroon ka rin ng palabas na kasing laki ng sa akin sa buong mundo. Sabi ko, sige. Kaya sinabi ko, pakiusap, Pierce. Maliit na minorya, sabi mo. Tingnan mo ito. Mga kasong sexual kada 10,000. Ang mga Afghan ay 60 beses na mas malamang na gumawa ng sexual na krimen kaysa sa karaniwang mamamayang Briton. At saka, kasama rin dyan ang mga British Pakistani at iba pang hindi katutubong Briton, Eritrea, Namibia, Chad. Tinan mo ito. Ito pa lang ay sapat na para magkaroon ng pambansang pagkakaisa sa pagbabawan ng imigrasyon mula sa mga bansang Muslim. Sino ba ang makikipagdalo kay Piers Morgan? Tingnan mo. Hindi lang ito sa UK. Tingnan mo ito. Ito ay Denmark. Sa Denmark, isang mamamayang Danish ang ginagamit nating pamantayan dahil ganun naman talaga dapat. Tingnan mo ito. Lahat ng mga bansang ito ay mga Muslim na bansa. Pakistan. 5 beses mas malamang makapanggahasa ang mga Pakistani ng Danish na babae kaysa sa karaniwang Dane. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Hindi lang nila ginagawa ang lahat ng mga karumaldumal na krimeng ito. Sila rin ay pabigat sa estado ng Denmark. Ang isang karaniwang Pakistani sa Denmark ay nagdudulot ng gastos na $9,000 sa gobyerno ng Denmark o sa mga nagbabayad ng buwis doon. Turkey, dolyar, 10,000. 5 beses din silang mas malamang manggahasa ng babae sa Denmark. Iran, Morocco, Afghanistan, Iraq, Palestine, Syria, Somalia. Tingnan mo yan, Somalia. Ang mga Somali mula sa bansang pinagmulan ni Ilhan Omar ay 20 beses na mas malamang manggahasa kaysa sa isang taga-Denmark. At ang isang karaniwang Somali ay nagkakahalaga ng halos $30,000 sa kanila. Maliit na minorya, sabi mo, Piers Morgan. Sige. Hindi ko alam kung sinadya o hindi lang talaga nila kayang intindihin ang datos na ito. Hindi ko rin alam ang totoo.
Hindi ko talaga maintindihan kahit anong gawin ko. Pero sina Mehdi Hasan at Hamza Yusuf, mga Islamistang yon, naiintindihan ko dahil may dahilan sila. Alam mo, may sarili silang agenda na salungat sa kanduraning sibilisasyon. Naiintindihan ko yon. Pero Piers Morgan, ano bang pakay mo? Gusto mo bang maging uto-uto? Bulag ka ba sa mga estadistikang ito? Tingnan mo, proporsyon ng Muslim sa UK cities na sangkot sa panggagahasa ng batang babae. Sa Telford, isa sa 8 Muslim. Huwag hayaang sabihing kaunti lang sila. Isa sa 8 Muslim ang napatunayang nagkasala. Hindi ito mga paratang lang. Nahatulan na sila. Maliit ang populasyon ng Muslim sa Telford. Pero sa tingin ko, 70% ng biktima ng panggagahasa ay Muslim ang gumawa. Hindi ko alam paano ito binibigkas. Holm, isa sa 11 Muslim. Hall, isa sa 22 Muslim. Rotherham, isa sa 30 walang Muslim. Dewsbury at Batley, isa sa 44 na Muslim. Ngayon, baliktarin mo yan. Ang rate sa mga puting lalaking Europeo sa pangkalahatan ay isa sa 10,000. At sinasabi sa atin ni Piers Morgan na maliit lang daw ang minorya. Kaya naisip ko, baka kailangan ko ring magpakahipokrito para lumaki channel ko. Nung tiningnan ko ang ilang statistics, napansin ko, halos kapantay pala ng views ko ang kay Piers Morgan. Ito ang views ni Piers Morgan sa nakaraang 28 araw. Tingnan mo, 13 milyon at nakakuha siya ng 10,000 subscribers. Gusto niyo bang makita kung nasaan ang lagay ko? Dito ako ngayon mga kaibigan. Lumalaki rin ako at kalahati ng edad niya ako. Sa totoo lang, siguro hindi naman kalahati, pero mas bata ako ng 20 taon kaysa sa kanya. Mas gwapo pa ako kaysa sa kanya. Siya, 13 milyon views. Ako, 11 milyon. Siya, 10,000 lang nadagdag na subscribers. Ako, 20,000 ang nadagdag na subscribers. Pero sige, tingin ko biro lang yon, Piers. Hindi ako na-offend doon. Pero tingnan mo ito. Piers Morgan. Ang mga sinabi niya dati tungkol sa imigrasyon ng mga Muslim. Si Megyn Kelly, na hindi ko na masyadong gusto ngayon kasi parang nababaliw na siya tulad din na Candace Owens at Tucker Carlson. Pero tama siya rito. Pakinggan mo. Ugali. Na pinanghahawakan ng mga Amerikano. Ugali na pinanhahawakan. Bakit nawala ang kultura ninyo sa Great Britain? Ibinigay ninyo ito sa mga radical na Muslim na dumating at sinakop ito. Hindi namin papayagan yan dito. Kahit Hispanic o Muslim, hindi mangyayari yan. Dapat mapanatili ang Estados Unidos ng Amerika at nahalal si Pangulong Trump. Kahit Super Bowl pa yan, Amerikano man na ayaw magsalita ng Ingles sa shows niya o sino pa, dapat nating panatilihin ang Super Bowl. Sa usapan, sinabi niyang, ayos lang ang lahat. Walang problema sa imigrasyon o Muslim na sumasakop. Kaya hindi ko alam. Gusto kong maging bukas ang isipan ko. Gusto kong maging bukas ang isip ko, Piers. Pero hindi ko maintindihan ang pakay mo. Hindi ko talaga mawari. Hindi ako basta naniniwala sa sabi-sabi na sinungaling, nandadaya, o korap ka. Maliban kung may malinaw akong ebidensya. Kaya ang naiisip ko lang, siguro dahil isa siyang mamamahayag. Kaya 2 opinyon o posibilidad ang tinitingnan ko ngayon. Una, mamamahayag siya kaya dapat neutral. Pero naglalabas siya ng opinyon, kaya hindi siya maituturing na mamamahayag. Kapag nagbigay ka ng sariling opinyon at di napatas, nawawala ang pagiging walang kinikilingan. Sige, pero sa kabilang banda, maraming tao nagsasabing sinasadya niyang maglabas ng mga katawa-tawang opinyon. Halimbawa, nung nagsimula ang digmaang Gaza-Israel, inimbitahan niya si Muhammad Hijab. Nag-iimbita siya ng mga Islamista. Matagal na niya alam tungkol sa akin. Madalas ko siyang tanungin, bakit hindi mo ako imbitahan? Hayaan mo naman ako. Ikukwento ko ang tungkol sa Islam. Hindi niya kami nilapitan kahit sino sa amin na dating Muslim. Hayos lang at ayoko na rin pumunta ngayon. Pero ipinagtatanggol niya ang Israel at kinukontra niya ang makapalestina na naratibo. Pero may nangyaring kakaiba. Nagbago siya ng direksyon, kabaligtaran talaga. At ngayon, puro atake na lang siya sa Israel. Alam mo nang tungkol sa dalawa niyang magkaibang posisyon tungkol sa COVID, pati na rin ang buong iskandalo ng rape gang. At ngayon, hanggang kamakailan lang, itinatandi pa niya ang problema sa imigrasyon. Kaya tingnan mo ito. Kakalabas lang ng video na ito kasunod ng kay Keir Starmer na malapit na maging pangalawang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng UK dahil si Andy Burnham na mas kaliwa pa kay Keir Starmer. Magiging isang ganap na sakuna siya para sa UK. Pakinggan mo siya. Kasama natin ngayon mula Pransya, ang UK native na si Piers Morgan. Hindi ko alam kung bakit wala siya sa Amerika para sa World Cup, pero pag-uusapan natin yan mamaya.
Nagulat ka ba na magpitis sa pwesto ang punong ministro sa oras na yon? Para malinaw, sa World Cup, nasa New York ako pag natalo namin kayo. Pag-usapan natin yan mamaya, sa tingin ko, tungkol kay Keir Starmer. Sa kasamaang palad, nagawa niyang makuha ang napakalaking mayorya. At pagkatapos lumabas na, wala pala siyang plano. Siya ang taong walang plano. Nakakakilabot ang mga una niyang ginawa. Inatake niya ang mga pensyonado at mga magsasaka. Halos lahat na mamamayan sa bansa ay inatake niya gamit ang mga bagong buwis at kung ano-ano pa. Nawala sa kanya ang kontrol sa imigrasyon kahit na nanghako siyang wawasakin ang mga bangka, wawasakin ang mga sindikato at kung ano-ano pa. Nawala sa kanya ang kontrol sa imigrasyon. Pero sabi mong walang mali. Walang problema raw sa imigrasyon sa UK. Halos di niya nababanggit ang mga illegal na asylum seeker. Hindi niya halos binabanggit ang mga krimen ng illegal na asylum seekers. Parang hindi pa nga niya alam ang pangalan ni Rhiannon White. Alam niya si Wayne Broadhurst. At yung dalawang yon ay simula pa lang ng mas malaking problema. Nawala sa kanya ang kontrol sa lahat. Isa siyang taong walang ideya o plano para pasiglahin ang Britanya at ibalik ang ating kadakilaan. Lumabas na siya at hindi naman masamang salita ito, pero totoo mang wala siyang kwenta. Ang maging walang kwenta ay isang bagay na hindi mo gugustuhin sa buhay, Brian. Sa tingin ko, ito ang pilit mong iniiwasan matawag sa halos buong adulthood mo. Tama, sinabi mo hindi ako ganon, pero hindi ko naman sinubukang iwasan yon. Sa tingin ko, wala namang tumawag sa akin ng ganon, siguro Klingon lang. Heto ang maliit na pag-aaral. Anong sinabi mo? Klinga, hindi klingka. Ano yung klingka? Klinga, oo. Tanong, kontento ba sila kay Starmer? 16 ang oo, karamihan dahil sa issue ng imigrasyon. Noong 2026, 39,000 tao ang dumating sakay ng maliliit na bangka. Pinagmamasdan natin ang sitwasyon sa kalsada. Pinapanood ko ang kontraprotesta ng mga Briton na gusto maging Britanya muli ang kanilang bansa. Kaya marami sa mga naranasan natin 10 taon nang nakalipas o kahit 2 taon bago maging presidente si Trump ay makikita pa rin na yon. Sinasabi ng iba, pwede ba naming mabawi ang bansa? Mukhang nauna lang kami sa inyo. Tama ba na may problema rin ang Pransya sa imigrasyon? Oo, meron. Problema ito sa buong Europa. Sunod-sunod na punong ministro, karamihan konserbatibo. Kaya hindi ito usaping kaliwa o kanan. Lahat sila ay naging walang silbi sa paraan ng pamamahala nila sa migrasyon. Parehong iligal at legal. Kung wala tayong punong ministro na kayang kontrolin yan, lalala lang ang tensyon. Hindi. Kailangan kong sumingit. Hindi niya kayang sabay ang dalawang magkasalungat na posisyon. Kung hindi niya problema ang imigrasyon at pagkakaiba-iba, bakit niya sinasabing problema ito? Hindi naman sinasakop ng mga Muslim ang bansa. Kaya anong issue? Papasukin lang sila. Hindi ko maintindihan. Alam mo, hindi maganda ang ekonomiya natin. Maraming pressure sa pampublikong serbisyo dahil sa pagdami ng pumapasok sa bansa. Kaya humina ito. Kaya may pakiramdam na ang Britanya ay nalulugmok na ng halos 1 dekada o higit pa. Desperado tayong may darating na tao na magbabalik sa dati nating kalagayan. Kaya itong ibig niyang sabihin doon. Siya, may nagsabi pa nga sa tweet niyang yun na, sa totoo lang, sinabi mo lang na sasabay ka na lang sa Agos. Dapat subukan mo rin minsan. Walang pinapanigan at bukas siyang magbago ng isip kapag nagbago ang mga katotohanan, lalo na sa imigrasyon. Matagal na rin niyang ipinagtatanggol ang pagkakaiba-iba. Dati niyang ipinagtatanggol ang imigrasyon. Pero ngayon, unti-unti na niyang binabago ang pananaw niya. Matalino ka, Pierce. Malaki ang posibilidad na siya ang pumalit dahil siya lang daw ang kayang pigilan si Nigel Farage at ang lumalakas niyang partido. Naniniwala ka bang mas mahusay mamuno si Nigel Farage kaysa kay Andy Burnham? Hindi ko alam. Sa tingin ko, palabas lang at ilusyon ang partidong reform ni Nigel Farage. Natalo sila ng malala kay Andy Burnham sa by-election ilang araw ang nakalipas. Andy Burnham. Na talagang balwarte ng labor mula pa nung una. At yun din ang buto para mapaalis si Starmer. Kaya oo, hindi ito totoong refleksyon kung gaano na naging hindi popular ang partido ni Nigel Farage. Hindi yun ang dahilan. Pinabagsak talaga ang kandidato ng reforma. Maaring si Nigel Farage ay nasa supdulan at hindi na makakalayo kasama ang partidong ito.
Si Andy Burnham ay halos sosyalista, pero sigurado akong lilipat din siya sa gitna, gaya ng ginagawa nilang lahat. Sa tingin ko, huli na para sa labor at wala na silang pag-asa. Pero tingnan natin. Alam mo, pero ang ideya na magkaroon ng 70 ministro sa loob ng 10 taon ay katawa-tawa at nakakahiya. Sige, pag-usapan natin ang World Cup. Ano masasabi mo sa England? Kaya ayan na naman si Piers Morgan. Dahan-dahang binabago ang kanyang tono. Dahan-dahang sinusubukang pumabor sa atin. Pero tandaan, ilang beses na siyang nagpalit ng panig. Tingnan niyo ito mga kaibigan. Si Ed Sheeran, alam nyo, mas nagiging mabigat ang mga issue kapag nagsalita na ang mga artista sa Hollywood, popstar o rockstar, tungkol dito. May isang nag-iwan ng komento sa ilalim ng video ko na nagsasabing mas mataas na ang gastos ng hindi pagkilos kaysa sa gastos ng pagkilos. Kaya kayong lahat na walang ginagawa, walang sinasabi, sinasaktan yung inyong bansa, pati na rin ang kanluran sa pangkalahatan. Dapat itong pag-usapan ng lahat. Kaya pati mga sikat na tao nagsisimula na magsalita tungkol sa kontrobersyal na issue gaya ng imigrasyon. Ibig sabihin, baka may seryosong nangyayari. At baka may unti-unting paggising na nangyayari. Pakinggan niyo itong pag-uusap ina Theo Von at ng paborito kong si Ed Sheeran. Anong lugar dito ang pinakadelikado? Dito. Masasabi ko na halos bawat lugar sa London ay medyo delikado. Parang sa tingin ko, hindi ka talaga makakatiya kahit saan ka naroroon. Gusto ko yon. O hindi siya parang hiwalay na lungsod. Parang Tama, hindi magkakahiwalay ang lungsod. Magkakasamang puti at itim. Kaya walang iisang masamang lugar. Kalat-kalat lahat. Ginamit pa niya ang salitang segregated. Sa palagay ko, hindi niya pinagkaiba ang mayaman at mahirap. Sa tingin ko, sinasabi lang niya na lahat ng klase ng tao ay magkasamang namumuhay ngayon. Yun lang. lahat natatakot. Lahat. Hindi, ibig ko sabihin, kahit magaganda ang lugar, delikado pa rin, pati na rin ang mga hindi magagandang lugar. Pero kailangan mo lang talagang iwasan ang paggawa ng mga kalokohan. Halimbawa, kung maglalakad-lakad ka na, may, ewan ko, parang Louis Vuitton na duffel bag, at suot mo pa ang relo na nagkakahalaga ng 200,000. Relo na nagkakahalaga ng 200,000. Sa tingin ko, kahit Apple Watch lang ang suot mo, tulad ko na pangkaraniwan lang, pwede ka pa ring manakawan. Mananakawang ka talaga. Kaya wag mo na lang gawin yon. Oo, hindi ko ginagawa yan. Oo, sa tingin ko, lahat ng pagnanakaw nyo may mga pahiwatig. Yan ang gusto ko sa London. Anong ibig sabihin yan? Parang, Alam mo yon, kapag may nangyari, parang eto na ang pahiwatig, tapos yung mga detective o kung sino man, hinahabol ka na nila. Yan ang isa sa mga bagay na sa tingin ko na gusto nyo. Gusto ko na ang tingin mo sa Inglaterra ay gaya ng sa mga pelikula. Kasi ganun din dati pananaw ko sa Amerika. oo, ganun din tingin ko dati sa Inglaterra. Pero kailangan ko munang pumunta roon para makita. Hindi pala yon katulad ng inakala ko. Based sa mga pelikula at alam mo na sa pop culture. Kaya ayan, nandito tayo ngayon mga pare. Pati si Ed Sheeran sinasabi na rin ngayon na tambakan ng basura ang London. At hindi dahil sa mga taga roon. 100%, hindi dahil sa mga taga roon.